Those who are, ano dyan, sa mga men, sa mga lalakihan dyan, yung mga nagpapalaki ng katawan. Yan, dumi. Diba? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Good morning mga ka-vlog. Sarap matulog. Medyo puyat po tayo last night. Medyo puyat po tayo last night kasi may events po tayong inatinan. Medyo madaling araw na po tayo buwi. So, ayan ang inyong Sir Pabs. Ay, puyat. At ngayon lang naagising. So, good morning guys. Isa na namang it's another day of my life. Ayan, so trabaho ulit tayo. Trabaho ulit tayo. So, doon po sa inyo, hindi pa po gumigising. Diyan, gumising na po kayo kasi we have to work. Dami po natin gagawin just today. And then, ayan, as I said, ngayon lang po ako nagising. So, prepare pa tayo ng food and then, ano muna tayo? Konting seremonya sa umaga. Sarap matulog, umuulan-ulan pa. Mga ka-vlog, today is December 1. Fiesta ng Kainta today. So mamaya, meron na naman tayong ganap. So marami yatang events sa summer along Kainta. So, titingnan natin kung makakapunta tayo doon kasi for about 2 days nag-cover po tayo doon. So, ayan. Watch out for it. For the meantime, mag-prepare muna tayo ng food para sa ating sarili. Ang hirap po pagka mag-isa ka lang sa bahay, sa house. You have to prepare all of your stuff. Anyway, masaya naman po being single. Basta yung tatanda nyo, you have to be happy kahit single ka. Gusto ko pang matulog, mga ka-vlog. Pero marami ko tayong gagawin. Mag-e-edit pa tayo mamaya. Ay, sarap mabuhay. Okay. Wake up, wake up. Ayan mga ka-vlog, kagigising lang natin. So, tingnan natin kung anong food ang yan pong picture na nasa likod. Ayan, ex-girlfriend ko po yan. Ex po ha, ex. Ibig sabihin ex na, ex. Ayan. Let's go, maghanap tayo ng pagkain kasi wala magpe-prepare ng ating pagkain kundi tayo. Ayan. So, ayan talaga pagka single ka talaga mga ka-vlog. Talagang ikaw ang magpe-prepare ng lahat ng iyong pagkain. So, tingnan natin kung anong nandito sa kusina.
Ayan ang kusina. Nandito ito yung chicken. Ano ba ang buso ko? Napatay ko ba? Napatay naman, mainit pa. So, yung blender ko. Ayan mga ka-vlog Before that, mag-breakfast ako. Ay nag-yoga muna ako. Ayan mga ka-vlog bago tayo mag-breakfast, ako everyday halos ganun ang aking routine. Before ako mag-breakfast, konting exercise. Para, alam nyo na, para maging alerto tayo. The whole day. Ayan, ito po yung salas namin dito sa bahay. So, nag-exercise muna tayo para at least medyo yung ating dugo ay mabuhay. So, what's up? Exercise muna, Sir Pabs. Exercise. Legs. So, kailangan po tayong pawisan para yung ating dugo ay mag-circulate. So, para magising, alerto tayo buong maghapon. Push up naman tayo mga ka-vlog para pampalaki ng braso, shoulder at saka chest. Okay? 20 lang, 20. Another 20 push up. Dami ko ng pawis. So everyday po, ganito po yung aking ginagawa before I work on my daily activities. So before tayo mag-content, ayan, exercise para at least may energy tayo the whole day. And then after that, kain po tayo ng good food. Meron po tayo supplement na tinitake para at least ma-maintain natin yung
fitness natin, yung look at me, oh, hindi po malaki yung tiyan ko. For those who are hindi mahilig mag-exercise po kayo, mas lalo na tumatama kayo. So kaya po yan, habang if you are getting older, so eat healthy foods, especially vegetables and fruits, and then mga white meat, ganyan, and exercise every day. So para madagdagan ng ng 3 minutes yung inyong lifespan. So ayan, okay na. Ayan mga ka-vlog, nakatapos na tayo magpapawis, mag-exercise. So pagka hindi po nakakapunta ng gym, so ganyan pong ginagawa ko. At least ma-maintain mo pa rin yung blood circulation, then muscle toner mo, para at least the whole day na activities mo, meron ka pa rin energy. So ngayon, kain naman po tayo. Ayan, punta po tayo sa kusina. Ayan, tingnan natin kung anong machichibog natin dito. Ayan, meron pala tayong milk nasa bottle. And this one is chicken yung last night. So ayan po yung ating kusina. Ayan mga ka-vlog, bago tayo mag-breakfast, inom muna tayo ng warm water. Saksak ba? Tama. Warm water. Kasi pagka sobrang init po, mimix ko po ng pinimix ko po ng konting malamig. Dali half mug lang yan. Ayan. Meron tayong warm water. Pagkatapos ko po mag-workout sa morning, ayan warm water. Ayan, para po mag-cleanse yung ating stomach. Tapos yung kung ano mga taba-taba, yung dumi o residue na ating kinain yesterday, di mapa-flush out niya. So inom tayo. Kalahating mug lang po ang iniinom ko everyday na warm water. Yung medyo mainit na hindi naman sobrang init, para at least ma-flush out yung mga dumi at saka taba na na-stack doon sa ating mga bituka, para hindi tayo magkaroon ng problema sa stomach o sa intestine natin. Huwag po masyadong mainit. Yung maligang gamay, yung tolerable sa sa ating lips. Kasi siyempre masusunog ang ating lips pagka masyadong mainit. So kailangan po, kaya nyo po ng isang mug na warm water, sige go lang. Pero ako po everyday half lang, ganito po, ayan half na mug, para at least hindi naman agad ako mabusog kasi kakain po tayo ng kasi kailangan natin ng more energy the whole day. Cheers! Mga ka-vlog, pagkatapos ko pong mag-exercise, mag-breakfast po tayo. So usually po yung breakfast ko, nanggagaling dito. I-blender po ako dito. So ito po yung powder na minimix ko every morning. So ito po ay Whey Pro. So pakikita po sa inyo. Ayan po, Whey Pro po yan. Ayan Whey Pro. Protein po ito, protein. Kasi kailangan po natin ng may protein sa katawan. So, together with this, ayan. Ito, huwag ko na ilagay yung brand. Ayan, ito po, ayan. Nilalagyan ko po yan. Hindi ka, Bear Brand. Yung Bear Brand po na nasa Tetra Pak. So, yun po yung aking nilalagay. Ang bote po yung nilalagay ko nito. Ito, resealable naman to. So, meron po rin nabibili nito yung parang tinatanggal ng takip. So, ayan, isang ganon. Isang kasi kalahati lang po yung nilalagay ko. Tapos pinimix ko ng sarap pa rin. Tapos lalagyan ko po ng ito pong Whey Pro, nabibili po ito sa mga GNC, sa mga food supplement hub, yung mga tindahan ng mga food supplement.
meron po silang ganito na whey protein na tawag po dito. So nilalagay ko po dito usually isa't kalahating cup, 1.5 cup. Kasi depende po yun sa bigat nyo at saka sa taas nyo. Kung medyo ano po kayo, mas malaki. So mga double. Ang ano niya. Ayan, nakadalawa na po tayo. So ito naman po, Ziploc zipper. Ayan. So hindi siya napapasokan ng mga kung ano yung kanik. So ang isa pa po, naglalagay din po ako ng isang itlog. Ayan, ito po yung egg natin. Babalatan ko muna para at least hindi po kasama ang shell ha. Yung egg lang. So, usual po dati po, hindi ko po sinasama yung egg yolk, yung kulay yellow sa gitna. But sabi ng doktor, hindi rin naman po masama yun. Kasi kulin daw po ang nakukuha doon. So yung kulin, alam niyo po yung kulin. So yung kulin po na sustansya na nakukuha natin sa itlog, doon sa yung nasa loob ng itlog. Ito po yun, no? Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, yung yellow na to. Oh, yan po. Oh. May nakukuha raw po tayo yung kulin na sustansya. Yung kulin po ay maganda raw po sa ating mga mata. Sabi ng doktor po, siyempre pinag-aralan po nila yan. So, ngayon, tatry po natin. Kasi dati po, 2 egg ang nilalagay ko. Tapos, tinatanggal ko yung egg yolk. Tinatapon ko. Yung dati may alaga akong aso, pinapakain ko sa aso. Tapos, yung aso, lagi na masama ang tingin sa akin pagka araw-araw binibigyan ko. Siguro na-high blood yata. Yung time na yun. Ayun po. Nung katagalan po, hindi na niya kinakain kasi nagsawa na rin po. So, then, tinanong ko yun sa doctor kung masama ba. Basta 2 eggs in a day. Mas maganda po boiled yung ano nyo. Pwede nyo pong kainin siya na hindi na ginaganito. Kasi ako, nilalagay ko lang sa ganito. Meron pa niyang prutas. Kaso nga lang ngayon po, naubusan ako ng prutas. Tapos nilalagyan ko rin ng broccoli. For those who are, ano dyan, sa mga men, sa mga kalalakihan dyan, yung mga papalaki ng katawan. Yan, ganyan. Di ba? Yung mga nagpapalaki po ng katawan. So, kailangan po natin ng broccoli. Tapos samahan nyo rin po ng carrots. Pero madami dun sa broccoli po, di ba parang broccoli flower yung kulay green. Mga 3 ganun lang po kada blender. Tapos yung sa ano po, sa carrots, mga 3 slice nyo po naman ulit para mas mabilis pong i-blender. Tapos egg, whey pro, tapos kahit po hindi po gatas ang inyo ilagay, pwede rin po yung cold water. So ako po, medyo gusto ko po yung smoothie. Yung bang parang malapot. So kaya po, ayan, yung gatas, yung bear brand na nasa Tetra Pak, yung ganun po yung square. Medyo magastos lang, but ang pinopromote po natin doon ay healthiness. Yung wellness po natin para hindi tayo magkasakit, sa mga kalalakihan para hindi magkaroon ng prostate cancer, prostate enlargement. Dahil yung broccoli po ay nakaka-enhance po yun ng pagkalalaki ng isang tunay na lalaki. Ayan. So yun, ganun po. So kung kayo po ay medyo tumatamblay na ang inyong mga ano dyan, nako, broccoli po. Hindi naman immediate agad but pagka lagi nyo po yung tunukan, tinitake, inalagay nyo sa mga smoothie nyo, sa mga ano, kahit po yung ano, yung bablanch nyo lang, yung bubuhusan nyo lang po ng mainit na tubig. O di ka, i-dip lang nyo sa mainit na tubig ganyan. Siguro mga 1 minute, ganyan. Pagka medyo ano na po siya. Kasi pinapatay lang po natin. Baka may mga kulisa po doon, mga nakatago sa mga mga gilid-gilid. Yung mga bakterya, nyo na, galing sa palengke, huhugasan nyo muna. Pero, washing is not enough. So, kinakailangan nating i-blanch natin sa tapos, isama nyo po. O di kaya, kainin nyo na po yan ng ganun. Pwede kayo magsawsaw dun sa maggawa po kayo ng ng ketchup at mayo, isawsaw nyo po doon. Ay, naku! Panalo, ang sarap, paborito po yun.
So yan, i-blender na po natin to mga ka-vlog. I-share ko lang po sa inyo para meron kayong health tips para kay Sir Pabs, galing kay Sir Pabs. So ito pa yung aking iniinom every morning. So wala po ako ngayong carrots saka broccoli, naubusan na. So bibili pa po ako mamaya sa palengke. So ayan, i-blender ko na po to. Ayan, tatakpan lang muna natin para to make it secure. Ayan, tapos pagka nag-blender po kayo ng ganyan, huwag agad yung number 1. Doon muna pa po kayo dun sa mahaluan. Ayan, ganun-ganunin nyo muna. Ayan, para hindi po tumalbog. Kasi siyempre yung egg po, buo yun. Tapos yung whey po. Tapos gaganun-ganunin nyo muna. Saka nyo, itodo. Ayan, tayo, diba? Hindi tumalbog. Fix yan, ayan na, nag-blender. Ayan mga ka-vlog, tingnan nyo, diba? Pagka medyo pantay na po yung ano niya, yung pagbe-blender nyo, ayan, di ba may makikita kayong hole, yung parang ganon, may ikot na, ano bang tawag doon sa dagat, parang ganon, twister, or ano, may mga ganon, whirlpool pala, whirlpool. May whirlpool pa po sa ano, sa gitna, ganyan, ayan, makikita nyo, may whirlpool pa, whirlpool po yun talaga eh. Pag nagpantay na po siya dito, saka nyo po niya i-stop. Ibig sabihin, totally blended na po siya. Ayan o. Ayan mga ka-vlog o, wala na pong whirlpool dyan. So, pwede nyo na pong i-stop yan. Ayan. Para at least well blended na po siya. Ayan, tingnan po natin yung ano, pagkaka-blender po natin. Wow, smooth na smooth. May bubbles pa po. Yan, ganyan po yung texture dapat. So, yan, pwede nyo na po yung inumin. Basta nating i-blender. So, ayan, titikman ko na po itong aking Whey Pro with egg. Panalong panalo. Sarap. Smoothie na smoothie. Ang sarap po. The best siya, the best. Next naman po yung ating solid na pang-agahan natin. Ayan. So may nakita pa po akong chicken kanina dun sa kaldero. Tapos meron pa po ako dyang ano, ayan no. Pandi Manila. Pandesal po yan, ang lalaki po niya no. Ayan po oh. Ang mahal po niyan. Pandi Manila. Ayan po yung ating breakfast for today. So yan, di na tayo manananghalian yan. So probably by afternoon na po tayo makakain ulit. Kasi ito pa lang, pandesal pa lang. Oh. Ito nyo, 4 pieces. Tapos yung wings, chicken wings, saka chicken legs. Chicken leg lang pala, saka chicken wings. Ayan, so, ayan, naku. Kain na po tayo, mga ka-vlog. Ara, gugutom na po ako eh. Ayan mga ka-vlog, magbe-breakfast na po ako kasi mamaya po ay meron po tayong ganap dito po sa Cainta. So ngayon kinakailangan natin ng full energy para at least hindi tayo matamlay mamaya tapos hindi rin tayo gutumin. So yung food po natin ngayon ay yan po ang food ko ngayon. So samahan nyo po akong kumain together with my shake. Hindi ko na po inilagay sa baso kasi nadami pa po yung hugasan ko eh. Hindi ko na ako inom. Busin ko yan. Ayan. So, first mga ka-vlog, ako pa pagka kumakain po ako, ayan, tukanin po natin yung chicken. Inukan ko po yung chicken muna. Ayan. Actually, pagka ganito po yung pagkain ko, inukan ko po yan. Pinapalaman ko po sa tinapay yung chicken. Kasi sa umaga po, pagka hindi po ako nasa labas, pag wala po ako sa labas pala, tinapay lang po ako kinakain ko pag nandito ako sa house. Pero usually, sa labas na po ako kumakain ng, ayan o, pinalaman ko po mga ka-vlog ko. Ayan yung chicken. Dapat po may, ano yan eh, lettuce, mga singkamas. So, wala po tayong stock ngayon. So, ayan. Kain na tayo. Let's go! Ayan, first bite. Para po kay Mama Mary. Woo! Birthday, piyesta po ngayon dito sa Cainta. Happy piyesta, Mama Mary. Woo! Sarap.
Kasi pag wala pa akong rice, usually po, tinapay po talaga kinakain ko. Pagka umaga. Pero every time na nagbe-breakfast ako, talagang tinapay po yung aking preferred na ano. So, tandaan nyo po mga kablog ha, yung breakfast po, ayan po yung complete meal. So, dapat wag po kayo mag-skip ng breakfast. Kaya kahit umabot po kayo ng hapon, ano kayo, heavy breakfast, tawag nila heavy breakfast, yan po yung pinakamagandang meal sa, kaya kailangan ipiprepare nyo ng mas masarap ang meal nyo sa umaga. O, yung iba, hindi naman afford ng kumain ng ano talaga, ng medyo expensive. Pero make it sure na healthy po siya. Kasi siya po yung kaunahang food for the day na i-absorb ng ating katawan. Yan, di ba kanina naglinis po tayo ng intestine. Warm water. So plus out yung fats na natitira dyan, yung kinain natin the other day. And then kung may mga residue na minsan kasi hindi natin maiwasan ngayon, na kumain ng may preservatives, especially yung mga chicheria, mga soft drinks, mga chuchuchu ganyan. So, kasama na po yan sa daily living natin. So, hindi natin maiwasan. Even yung nabibili natin sa supermarket o sa mga palengke, meron na rin pong preservative. Kahit yung mga gulay. Kaya kinakailangan po, before nyo i-cook, before nyo lutuin, i-wash out nyo muna. Mas lalo yung mga vegetables, hugasan nyo po yan kasi ang dami ng pinagpasahan yan. Tapos yung mga leafy vegetables, o yan, yung fly, yung mga leaves niya, yung pinaka, ano niya, isa-isahin nyo po kasi may mga nakasiksik doon sa pinaka puno ng ano. So may mga kulisap, may mga ano, and yet, hindi naman nila lahat, may naglalagay po talaga ng chemical para mapanatili yung freshness ng isang gulay. So, hindi po natin matanda kasi minsan, madalas, hindi naman natin naaamoy. So, wala po tayong naamoy na yung chemicals kasi unscented po yung ano, yung nilalagay nilang chemicals. Even parang water din siya pagka ni-rinse nila para at least yung gulay ay especially mga leafy vegetables, makikita nyo, sariwa-sariwa, tayo-tayo pa, hindi na nalalanta. Nako, kung 3 days yan, hindi pa rin nalalanta. Ito kayo magtaka kung bakit hindi siya nalalanta. Kasi ang gulay po, especially yung mga leafy vegetables, kangkong, pechay, lettuce, ganyan, basta mga dahon po na ganyan. Nako, ilang oras lang, pagdating ng hapon, gano'n na, So, yun po, wala pong preservative yun pagka gano'n. Pwede nyo po rin bilhin yun kasi pero nabawasan na po yung nutrients niya sa yung makukuha nating nutrients. But, yung mga nasa supermarket o yung mga makikita sa palengke, hapon na, tayo pang gano'n. Naku. Diba? So, ingat-ingat. Pwede naman po niyan. Wala naman pong problema. Hugasan nyo lang ng mabuti. As much possible, 2 beses yung hugasan. Tapos, isa-isa nyo yung dahon. Kasi may mga nakasiksik po doon na hindi naabot ng tubig. Remember, nung bata pa ako, meron na usong pang rinse ng yung pit. Kung nakukuha ninyo. So, tama po ba ako? Yung pang talaga siya, pang rinse ng mga gulay, pantanggal ng mga chemicals, yung magdadilute ka sa water sa planggana, gaganin mo. Tapos doon mo ilulubog yung mga gulay mo na Tapos paglabas mong ganun, na siya, parang fresh na siya. Diba? Parang malinis na siyang tingnan. Pit. Ano po yun? Pit. Tatanda ko, Pit ang pangalan nung F-I-T. Fit. Kaya nga fit. Parang fit. Hindi fit na, So, fit. F-I-T. Fitness. Maging, fit. Matikas. Malusog. Healthy yung malusog. Basta fit. Ganyan. Fit yun. Comment nyo kung anong Tagalog ng search ko mamaya yung Tagalog ng fit matikas ba yun? Basta, ayan, kain po tayo. Ayan, hindi ko pa nauubos, kalahati pala nakakain ko, 4
Pandesal itong aking titirahin. Tapos may chicken, dalawa pa. Sarap. Ano po? Ano po tayo ng aking shake? Yan. Ang sarap niya. Busog na agad ako. Ang ganito. Ganito. Alam niyo po, for how many years na mag-isa lang po akong namumuhay. Hindi naman po malungkot kasi ako naman po flexible akong tao. Pwede kong pasahin ang sarili ko by means of gaming, ganyan, lalabas, tapos may mga kasama mga friends, then pagdating lang dito sa house, syempre, you are all alone. I am all alone. Minsan, nakakalungkot na, wala akong kausap. Yan, katulad niya, hindi na lang ako nakakausap. Diba? So, yun. So, minsan, nag-live po tayo. Ibang, naman yun, ibang platform naman po yun. So, ayan. Ang nagiging masaya. Buti nga, merong ganitong nauso yung mga social media platform na ganyan, na kahit wala kang kausap, may makakausap ka. Ang gaganda ka. Masaya. Tapos ganun po, I realize na hindi mo naman pala na may kasama. I mean, kasama sa buhay. Siguro, pagka ikaw sakitin, lagi ka na may sakit, or you are getting older, tapos mag-isa ka lang. Siguro, you need a companion, diba? But, as a young age, happy-happy ka lang, enjoy ka lang. Kasi alam niyo po, ang benefits ng being single, naku, ang dami. Una, sasabihin mo ito. Kaya, tatamin ko tayo. Hindi naman ito pinupromote ko ang mga na being single ka forever. No. You have to be with companionship. So, siyempre, preparation yung pagkatumanda tayo. And then, siyempre, pag may kapartner ka, may asawa ka, meron kang girlfriend, meron kang partner, dahil siyempre, kung sinuswerte kayo, nagkaanak kayo, so, may iwan kang legacy. Ibig sabihin, kung lahat ng pinagpapaguran mo, lahat ng pinagsusumikapan mo na ginagawa as a young age, and then they are getting older na, so, may pagpapasahan ka na siya magpapatuloy, if ever na gusto rin niya. So, eto po yung, I think, parang, sa akin on my own, 3 healthy benefits ng being single. Ito po Una, pag lumalabas ka, di syempre wala naghihintay naman sa'yo sa bahay. Walang text sa'yo ng text. Nasaan ka na? Sino kasama mo? Visit ka, ganun uwi. Ganun, di ba? Walang ganun na. Ayaw ko yung mga yung mga butangera na babae. Tapos, and then kung ikaw naman well-organized person, mabababae, malalaki, kung well-organized ka person in your house, so, tapos ang magiging kapartner mo ay burara, naku, mga kablan, yan ang ayaw ko. Yung being burara. Kasi makikita natin, di ba, dumaan yung pandemic, dahil ganyan-ganyan, chuchu ek-ek, kailangan malinis tayo, hindi lang tayo sa sarili natin, and then kahit sa bahay po natin. Kasi kahit mag-isa ka lang, kailangan you have to clean up all those stuff na messy sa bahay mo, di ba? So, lipit-lipit. But, kung may kasama ka, tapos burara siya, naku, sa ulo, di ba? Linis ka ng linis, tapos siya naman kalat ng kalat, di ba? So, nakaka-bad trip, tapos mag-aaway kayong ganyan, tapos ganyan. So, yun. Ano na ba yan? Number 2 na ba yan? Number 2 na yun. So, pangalawa, lahat ng kinikita mo, siyempre, sa'yo lang. Ikaw nang gumagastos. Ngayon, kung gusto mo mag-share to other person or to your relatives, it's up to you. Kasi, ayun. Tapos, masaya ka. Diba? Wala kang inaalalang wala kang inaalalang pakakainin mo.
O di kaya, nalalang na iwan sa bahay, baka kung ano nangyari na, mga ganyan. So, yun po yun. So, kaya masarap ang single dahil sa wala kayo naalalang problema. Kung ano ba, may problema siya, so, siyempre, dami-dami yan. Ganun naman ang partner, di ba? Yung mag-asawa, mag-girlfriend, partner, o what do you call that, di ba? But may disadvantage din. Ang being single din, siyempre, di ba? Tatlo rin yan. Yan. Tatlo yung sa good side, tatlo sa bad side. So, yung bad, not really bad, but nakakalungkot. It's so sad na pag nagkasakit ka, tapos ikaw nasa bahay ka lang, ba yan, paano pa na yata ako? Nasa bahay ka lang, mag-isa ka lang, di ba? Walang mag-aasikaso sa'yo. Diba, yun nakakalungkot. Ay, paano kung malala? Diba, malala yung sakit mo? Diba, kung walang tatakbo sa'yo sa ospital? Alam na magsisigaw ka sa kapitbahay. Paano sa'yo na kapitbahay mo? Especially here, sa community namin. Walang pakialaman dito. Kanya-kanyang buhay, kanya-kanya. Kung ano, kung may friends ka, friendly ka, eh, di good luck sa'yo. Swerte mo. Tapos may naging friends ka dito na mabait, very caring. So, di tutulungan ka niya pag may sakit niyang ganun. Kung ano ba, katulad ng COVID, di ba? Nung may COVID, di ba? Naku, ako ingat na ingat ako noon, nung may pandemic. So, talagang for how many years? 2 years na parang talagang paglabas ko, naku, ang hirap. But, yun din, ayun, number 1 yun, disadvantage. Tapos, halimbawa, pangalawa, yung pag may problema ka, diba? Wala kang ma-sharean. Honey, mami, mama, diba? Asawa ko, mga baby ko, ganyan, diba? Sweet-sweetan, ganyan, diba? Wala kang buka natin. Wala kang mapag-share ng iyong problem. Kung nalulungkot ka, wala nang tatanong sa iyo, bakit ka malungkot? Gusto mo ba dumugod? Ganun. Alam niyo na yun, ha? Mga ganung bagay. Tapos, number 3. Pag siyempre, yung time na, yung call of, tawag ng ating katawan, di ba? So, especially kung matured ka na. Mga kids, ha? Cover your ears. Cover your ears. Hindi naman to parental guidance, but this is the things that they have to know. The kids, cover your ears. Ayun. Yung bang siyempre, meron time talaga na ganun. Siyempre, instantly, wala kang mapapaglambingan, di ba? Yung honey, ganyan. Tulog na tayo. So, yun ang wala tayo noon, if ever. But tayo naman, sa labas, I'm talking about the instant reaction of your partner if you have. But, yun nga, kung wala kang partner man, mag-isa ka lang sa buhay, mag-isa ka lang sa bahay. So, what you can do is, take a shower, take a bath. Bihis ka, labas ka. Then, find someone else. So, siyempre, ganun talaga. But, kung may ka-partner ka, siyempre, depende Depende. Ito, guys, even girls. Even gays. Okay, gays, girls, guys. Ayan, Ayan, bakla, babae, lalaki. Ayan, huwag niyong pipilitin ang inyong partner, ang inyong asawa, ang inyong girlfriend. If she or he or she not comfortable for that situation. So, what I mean is, kung hindi niya gusto, then force them. Kasi, di ba, mas masarap kainin yung pagkain na talagang gustong ihain, di ba? But, kung yan ay kukuhanin mo sa malupitang force, hindi masarap kainin. Diba? You know what I mean, guys? We are matured enough to understand that, what I'm saying, but
yan ang sinasabi ko. Especially sa mga lalaki kasi most of the time, lalaki ang ganyan di ba? So, sa mga lalaki naman, like me, ang babae po ay minamahal. Hindi po yan sinasaktan, physically man o emotionally. Ngayon, kung kayo po yung sinaktan ng babae, talk about it with her. And then, kung siyempre, di ba, kung ayaw na, huwag pilitin. Di ba? Set her free. Para kung mahal mo ang isang tao, di ba, kunin mo siya. Hayaan mo lang siya na sumaya kung saan siya gusto. Kung masaya sa'yo, well, congratulations. But if not, na masaya na sa'yo, at nararamdaman mo, to make it confirm, sabihin mo sa kanya kung hindi na siya masaya, o kung anong gusto plano niya, ganyan. Kahit mahal na mahal mo yung tao, huwag mong pipigilan yung kasiyahan ng isang tao dahil sa mahal na mahal mo lang siya. Pwede mong ipaglaban, but kung ikaw naman mismo, ikaw, hindi ka na niya pinaglalaban, di ba? Hayaan mo na lang. Para at least maging masaya siya, at the same time, hindi ka mahihirapan. So, yan kahit sa babae, kahit sa lalaki, kahit sa bakla, kahit sa tomboy, marami pa. Meron niya akong kasabihan, mga kablog, na there's a lot of fish in the ocean. If you have right now a tilapia, a galunggong, there's a blue marlin in the ocean. There's a talakitok in the ocean. So pag yun ang nakita mo, naku, ang sasarap nun. I-bless sa'yo ni God yun. So yun, mga kablang. So, sinare ko lang sa inyo kasi tayo, nagbe-breakfast, yan. So, mahilig po kasi akong dinagdal. Kasi you know what I mean? Kasi pa yung kinakain ko, habang dumadaldal po ako, para madali kong maubos, dinadaldal ko para madaling matunaw. And then, gutom muli ako, di maubos ko yung kinakain ko. That's what I'm telling you. Ito, sarap nito. And then, doon po sa mga single, ayan, like me. Woo! Kung wala po kayong girlfriend, tayo naman po, hindi naman po tayo, hindi naman tayo bakante. So, wala lang tayong kasama sa bahay. Sa outside meron. Yan. Tapos, for those who are single pa, yan, at matured na po kayo, naku, mahalin nyo po ang nanay nyo. Walang ibang babae na pwede nyong mahalin kundi ang nanay nyo. Kasi ang nanay po ay nag-iisa lang. Mother is only one. But girlfriend, there's a lot of girls out there na makikilala nyo, makikita nyo, makakamingle nyo, makakasama nyo sa kama, sa disco, sa gimikan. But ang mother po, nag-iisa lang yan. Yan. Nag-iisa lang yan, ang mother. So, mahalin nyo po yung nanay nyo kahit hindi kayo nagkikita. Lagi nyo po siyang pag-pray na sana healthy siya, gaya masaya siya. Ganun po. Para at least, pinaka masarap na mahalin ay ang nanay. Kasi ang nanay, nag-iisa lang yan. Wow. Diba? So, kahit yung ibang mga babae, iba kasi ang treatment sa nanay. Unlike sa tatay, diba? Kasi tayo po lahat po tayo na nilalang dito, galing po tayo sa sinapupunan natin mga nanay. Mas malaki po ang sakripisyo ng mga nanay kaysa tatay. So, ako po ay agree po ako doon kasi ayun po yung sinasabi ko. But, siyempre ang tatay, siyempre effort lang na provider, di ba? Lahat gagawin para mapakain lahat ng... But ang nanay, pag pinagbuntis po kayo, lahat tayo pinagbuntis Nanay ang nagdala sa atin, di ba? So, 9 months yan. Nagdala-dala, gano'n parang ang bigat no? Parang hindi ka makadapa dahil ang laki ng tummy mo, laki ng bump mo, di ba? Tapos, inaalagaan to, nag-iingat madulas, kasi sabi nila, pagka naano ka raw, magkakaroon ng damage ang baby, yung mga pagkain, hindi kakainin ng kasi baka magkaroon ng defect, ang baby paglabas, di ba? So, tingnan nyo po yung sakripisyo ng mga nanay, di ba? Ayan po Naku, sanali na tayo. Basta, mother, I love you.
So yun mga kablog, naku, ang daldal ko talaga. Nag-exercise lang ako, in a day lang ako, kumain lang ako ng breakfast. Ang dami ko nang sinare sa inyo, ha? Ayan, ha? Pero totoo po yan. Ayan, tatapusin ko po yung aking breakfast kasi meron po akong event sa pupuntahan pa. Ngayon mga kablog, kung ikaw ay bago dito sa aking channel, naku! Ano yan, subscribe mo na, tapos hit mo na yung bell, dumingdong ka dyan, ting dong, ding dong, ding dong. At para every time na may new upload ng inyong Sir Pabs, ayan, huwag nyo kalimutan. Kayo po yung unang makakanood. So, ayan, ubusin ko lang po yung aking breakfast. At ako'y magsha-shower muna. At gogora na po ako sa aking pupuntahan mamaya. Si-share ko rin sa inyo kung saan ako pupunta mamaya. Para at least, naka-ano naman yan po naka-detail po lagi yan. So, bye-bye for now. This is your Sir Pabs. Hoo-ha!